At least sa inyo, boss, oras ang nauubos. Yung oras ngayon ng... Kasi siyempre, may pananagutan ako rito dahil Tama sa po. alam ko, kukunti na lang ang pwedeng maglagi ako rito dahil nga sa campaign period na. So sinasamantala ko yung kahit papaano ay makarating pa rin ako. Opo. Kaya ito kahit na sigido, sabi ko nga, dadaan muna ako para makabawi-bawi ng konti. Ayun, kasi pagkatapos ito ko, ngayon, 90 days na po, no, ha? Na kayo ay tututok na sa pangangampanya. Pero gusto ko pa rin na nagiging bahagi ako, lalong-lalo na ako yung mga tinatalakay niyong mga usapin. Kung ako ay makapagbibigay ng kahit konting liwanag lang, Ay, opo, opo. alam nyo naman tayo, ready naman tayo basta may panahon. Bagay kasi kung ano, baka kasi lang sa una, kumbaga ngayon pala masagot na natin, may mga resolution kasi ang COMELEC na kung ito ay issue-based, kukunan kayo ng inyong expert opinion, hindi po yun ibibilang as time ninyo, di ba, sa commercial minute. So kaya nga ang usapan, yung isyong pinag-uusapan, Yun, oho. na interesado ang ating mamamayan. Opo, opo. At kayo ay isang napakabuting resource person sa anumang particular na topic na yon, Kong. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Nako, opo. Na ngayon ay binabati ko sa ko. Oho. Pero pinapaliwanag ko naman at marami namang unti-unti naliliwanagan dyan. Oho. Bagay ko nga, merong isang survey, nabanggit mo kayo ng umaga, na ang mga Pilipino pala ko, sa dami ng issue na, pinag-uusapan ngayon, isa sa pinakamataas, 80 to 85%, ang issue ng West Philippine Sea. Yan ang tinalakay ninyo kay Pro, ang Pilipino daw po, hindi naman anti-China, kundi conscious sila sa issue ng West Philippine Sea, Kong. Oo. Oho. Kaya ako naman pinload yun sapagat alam ko, kailangan yun ang pag-usapan. Yun, tama kayo. At maraming dapat maliwanagan. O di ang nangyari ngayon, nabuksan ang isip nila ngayon. Kung hindi ko ginamit na halimbawa yun, ay baka mamaya pinagkibit balikat lang nila. Ayun, oho. At tama-tama ka, mamaya ko, may reaction nga ang Pangulong Bongbong tungkol dun sa inyo. Napanood nyo ba? Hindi pa? Hindi pa. Mamaya, ipanonood namin sa inyo ni Nelson na ang ganda ng reaction niya tungkol dyan sa may West Philippine Sea na yan. Ano, ha? Anyway, kasi ano naman ko, sabi niyo nga, last day at last Friday, nasagot niyo naman ito eh. Ano ba ang gusto niyo, para matapos na yung usapin ng West Philippine Sea, ano pa ba ang gusto niyo banggitin tungkol doon? Hindi. Siguro idadagdag ko na lang na Opo. unti-unti naman marami ang nakakasunod dun sa Opo, paliwanag. Ang totoo niyan, ang kinatutuwa ko, yung mga kaibigan natin na alam nating nasa mataas na bahagi ng ating lipunan na hindi pala rin nila masyadong kabisado. Ay, oho. Kaya pilit nilang itinanong sa akin, bro, kanong isa? Oh. Paano ba sasagutin ito? Ibig ko sabihin ngayon, hindi rin niya Sila man, kabisado. tama to, sila man. Kaya lalo akong natuwa na yung palang pagkakagamit ko, yun ang tamang paraan para pag-usapan talaga. Opo. Sapagkat ang gusto ko lang namang maging pamantayan nung ating kung ang pag-uusapan natin ay yung ating sigalot Opo. sa bahagi na yan ng ating mundo, ay yung kung paano natin ginamit yung West Philippine Sea. Opo. Tayo-tayo lang ang may kagagawa nun eh. Tayo lang yun. Oho. Hindi ka bahagi yung Community of Nations. Sila, hindi pa nila alam na yun ang katawagan na ginamit natin. Bagamat sa atin, yung kabuuan ng West Philippine Sea, ito yung exclusive economic zone. Oho. Alam na natin po, bilang Pilipino. Na palagi ko nga sinasabi, Oo. kaya pangalanan natin, kaya hindi. Sabi ko, yun ay sariling atin. Ayaw ko lamang kasi na kung minsan tayo ay nagiging tampulan ng katatawanan dahil ginagamit natin, tayo lang nakakaintindi. Yung iba, ano ba yung pinag-uusapan? Yun ang ayaw ko eh. Ayun, oho. Katulad ng ipinaghalimbawa natin nung nakaraan. Bigla na lang tayong gagawa ng isang bagay na hindi natin isasangguni doon sa mga organisasyon na pandaigdigan na sila may kinalaman. Halimbawa, para ilagay nila yung ating mungkahi na pangalanan natin ito. Kasi Yan. hindi ganun kasi Solusyonan na natin ito, Kong, di ba? hindi tayo lang ang gagawa. Nagsimula yan doon sa pang-uurot nung dating Secretary of State, yung Hillary Clinton, Hillary nung pumunta Clinton. rito. Kasi nakikita niya yung taas ng usapin tungkol dito. Para lamang siguro maitaas niya yung ating
yung ating moral, ano? Opo. Yan ay kay West Philippine Sea. ang, so ang ginawa ng ating dating Pangulo, Dalas-dalas gumawa siya ng naman sila. executive Opo, order. oo, sinamantala na nila. Pwede rin naman sana yun, pero alimbawa, bukod sa ganun, meron sanang tahimik na gumawa, kinausap yung pandaigdigang patalaan ng mga mapa ng ating karagatan sa buong daigdig. Oo. At ipakiusap natin kung ano man yung proseso, matagal man o hindi, para sa ganun ay maitala talaga na yun ay mula ngayon ay tatawagin siyang West Philippine Sea. Aha. Para kapag ka pinag-uusapan at kinotya, ginugel nila, makikita nila na meron nga. Ayun. Oho. Oh, sabi ko dun sa isang kaibigan natin, ayaw ko lang malagay tayo sa alanganin. Tandaan mo nga ako, ito'y sariling atin. Opo. Ito'y exclusive economic zone. Kahit sa anong paraan hindi natin pwedeng ibigay. Depensahan natin hanggang sa huling patak ng ating dugo. Oho. Pero gawin natin ito sa isang paraan na hindi tayo magmumukhang tanga. Ayan. Kinikilala ng buong mundo. Nakikilalanin tayo ng buong mundo. Wala ka rito pero ginawa naming example. Opo, napanood ko ngayon, Kong. Oh. Yung street na papunta doon sa lupa ni Nelson. ni no? Nelson. Ginawa tayong Lubaw Skinita, di ba? Lubaw Street. Hindi, papunta sa iyo yung Major Street, Subarjaga Street. Ayan, oho. Ngayon, siguro ka ako naiinggit ka, Nelson. Yung papuntang maliit na ginawa niyang Lubaw. Nelson Lubaw Street. Ayan, oho. Hindi man lang niya ikoninek, hindi man lang niya isinangguni sa barangay. Oho. Hindi niya isinangguni sa patalaan kung paano gagawin yun. Sa munisipyo kaya, para magkaroon ng ordinansya man lang. So kapag kaya nakasakay ka ng tricycle, yung tricycle may waste. Opo, baba mo nga ako din sa ganitong lugar. no? Hindi niya mababasa sapagkat ikaw lang ang gumawa. Ganun lang ang paghahalimbawa. Pero sasabihin nila, aba, si Kong Marcoleta, maka-China pala ito. Nako. Saan ka naman nakakita? Kaya sinisisi ko naman yung isang Commodore na yan. Oho, yung J. Tariela, Kong, nako. Commodore ka pa namang naturingan. Magbasa Coast ka. Guard pa naman siya, no? Hindi ko lang alam yung email niya. Kung hindi, bibigay ko sa kanya yung link. Opo. Doon babasahin niya lahat ng pangalan ng karagatan, kay lake ito, kay Gulf, kay ocean, nakasulat lahat doon. Oho. Ibibigay ko sa kanya para sa ganun magkaroon siya ng referensya kung bakit ko sinabi. Sa ganang atin, meron, tayo lang nakakaalam. Kasi nga po, Kong, nasapatan na si Commodore Tariela na ang Pilipino, alam lang niya West Philippine Sea. Pero hindi siya nasapatan, dapat ang buong mundo alam. Kasi hindi siya nakinig kasi nga yung vlogger ginagamit Yun, niya yung vlogger pag buong mundo O edi gumugulo kasi ano ba yung pinag-uusapan ng mga Pilipino at ganito nag-aaway? Hindi ngayon na lang pinag-aaway. Kaya nga sabi ko, tama ka ako, Mr. Executive Director ng Si Ginoong Ramos, CICC. Opo. CICC. Opo, oo. Na ang panukala mo nga ay kailangan nating palawakin ang kaalaman ng ating mga mamamayan kung ang pag-uusapan ay yung sigalutan dito sa panig ng South China Sea. Ititingnan mo nga ito. Isip-isipin mo, isa sa pala sa hindi nakakaintindi, yung mismong Commodore na yun. Yun pa naman Kong ang spokesperson for the West Philippine Sea. Isip-isipin mo, Pantakin niyo ikaw yun. ang tagapagsalita, ililigaw niya talaga Hindi ba? Maaaring hindi niya sinasadya, pero dahil sa pagmamadali niya, nagagawa siya ng hatol nang hindi man lang siya nag-aaral. Yun na nga. O itingnan mo yung nailigaw niya, binastuloy ako. Nasaktan pa ako sa sinabi niya. Kung alam niyo kung bakit? Sabi niya, si Kong Dante Marcoleta ay kahihiyan sa kanyang pamilya, kahihiyan sa organisasyon kinabibilangan niya. Isa po yung organisasyon natin. Ibig sabihin, ikinahihiya din ba namin kayo? Mabilis nga siyang magdesisyon. Ay, Mabilis nako. nga siyang gumawa ng konklusyon. Kaya isang example ni Nelson, nung nag-uusap kami, ikaw baka ako Nelson, pwede ka bang maglagay ng isang bagong kataga sa diksyonaryo nang hindi mo iugnay doon sa mga tagagawa ng mga diksyonaryo? Bago yan. Kasi ang isang kataga dyan, bago tanggapin, kailangan pinag-usapan mabuti yan. Recognize. O ano ka, kung ilalagay ko kung sabi niya. Halimbawa, word, Halimbawa, naglagay ka ng word na Tariela doon sa letter T ng dinagdag mong pilit. Isiningit mo. Anong ibig sabihin ng Tariela? Anong ibig sabihin ka ng Ako naman, Tariela? magbibigay muna ako ng halimbawa, Tariela, isang taong mabilis magsalita, mabagal ang isip.
Oo, pwedeng gano'n. Di ba? Halimbawa lang. Oh. Bago tanggapin yun, Oo. makipag-ugnayan ka muna doon sa gumagawa ng diksyonaryo. Ngak lang ang alam. Eh, ilalagay mo doon. Ikaw lang ang nakakaalam. Yun. Paano gagamitin yun? O pag ginamit mo yun, Malaintindihin nila. nagkakagulong. Vlogger pa ang pinag-uusapan. Sana nakinig siya doon sa konteksto ng pinag-uusapan na yan, doon sa yung TRICOM. At sa ngayon, di ba balik ko sa kanya kung si Tariela po ang kahihiyan ng bansa. Hindi siguro. dapat tagapagsalita ng West Philippines yan. Tagapagsalita pa naman. Yun na nga, ikaw pa naman dapat ang tagapagsalita. Di ba? Sana pumunta sa mga inaukula, ahensya ng gobyerno. Di ba? Sa buong mundo, ipatala na po namin ito na po. sa diksyonaryo. Sa diksyonaryo. Baka nakikinig siya, ibigay niya yung link sa atin din. Yan, oo. Ipadadala ko sa kanya rin yung link para basahin niya. Doon sa mga talaan ng lahat ng karagatan. Lahat ng pangalan na nandun. Opo. Na yung, halimbawa, Gulf of Mexico. Ayan, opo. Nandun. O Mediterranean Sea. Yung mga ganyan. Para sa ganun magkaroon siya ng kaalaman tungkol dito at huwag siyang magpapasya, huwag siyang hahatol nang hindi niya masyadong pinag-iisipan kung saan papunta yung sasabihin niya. Ang balita ko kasi, Gong, gusto rin magpasikat niya kasi gusto maging Commodore ata ng Philippine Coast Guard. Noon pa, bago magpumasok si Gaban, nag-intention na yan na gustong pumasok, maging Commodore o maging ng Coast Guard Chief. Mukhang hindi napapansin. Kaya ngayon yun ang bali-balita natin. Ngayon, baka sakali mapili ng Pangulong Bongbong kung magretiro yung commander ng Philippine Coast Guard, baka mapansin siyang mapili. Pero sa pangyayaring ito, Kong... Mas maganda dyan, kung tanungin natin ng Pangulo. Anong masasabi niya sa sinabi ni Kong Dante? Sinabi ba niya na tama si Tariela? Tama. Tingnan natin. Ito, Kong, ipanonood namin sa inyo. Mga kabayan, panoorin niyo po reaction ng Pangulong Bongbong. Tinanong siya tungkol dyan Okay, so he's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganyan. Ako, Kong, naniniwala, kaibigan niyo talaga ang Pangulong Bongbong. Talaga pag nag-uusap kami niyan, kami dalawang nagbubulungan kami. Opo. Kaya kapag nakausap ko naman siya, bibiruin ko din siya. Ayun, ano sabihin niyo, Kong? Mr. President, tanggalin mo si Tariela. Kahihiyan ng ano yun? Kahihiyan ng Coast Guard yun. Kahihiyan ng, hindi lang ng Coast Guard, ng buong mamamayang Pilipino. Yun, O isip-isipin mong magsasalita ka out of context. Ayun na nga. Hindi mo man lang pinakinggan ang kabuuan ng mga pinag-uusapan bago ka maggumawa ng konklusyon. Kaya nga po, Kong, ako naniniwala, sabi ko sa inyo, may mga opisyal ng ating pamahalaan, mabilis ang bibig, mabagal ang isip. Pero actually, at ibubulong ko rin sa Pangulo. Ano pa po sasabihin? Pangulo, hindi ko opinion yun, ha? Opo. Kasi Yun nga. kung gusto mo, kaya lang, marami kang ginagawa. Opo. I-email ko na lang kay Executive Secretary Opo. yung link para makita niya yung pangalan ng lahat ng mga listahan. Maliliit, malalaking dagat, nakalista lahat diyan. Kumbaga, yan ang encyclopedia ng lahat ng mga dagat. Ayan. Mamaya kung tuloy natin, meron lang tayong kasi meron tayong bagong batas. In fairness, doon naman sa maritime law, Kong, kasi mukhang, mamaya, balikan natin yan, ha? Opo, yung baseline, mukhang sinabit na ito sa United Nations at mukhang tinanggap naman. Yun ang proseso. Ibig Yun ang sabihin, po. kung tatanggapin, may proseso yan. Yun. Mamaya, Huwag nating uunahan yun. balikan natin yung punto na yan, Kong, ha? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan.
ng West Philippine Sea. Kasi nga, meron tayong kapapasang batas, parang less than a month pa lamang na pirmahan na po yung Maritime Zone Law at mukhang isa sa sinambit nilang sa United Nations ay ito na pong yung West Philippine Sea. Kabilang na po yung pangalan na yon. Pero Pero, ilabas ninyo yung batas. Alam ko may batas yan eh. opo. RA 120 blah blah. At ang proponent pa nga yata, yung ating kaibigan na Senador Francis Tolentino Kong. Sa Senado. Opo, sa Senado. So, mabuti kung meron tayong kopya. Ay ka lang. Sayang, hindi data na i-ready. No? Pero at least, ang point ko lang naman dyan, Kong, ay ngayon po, meron na tayong batas para dito. Na ito, ang proseso ata, isinabit sa United Nations yung pangalan na yon at tinanggap naman ng So, United Nations po. pagtatalunan yan sapagkat makakarating hanggang Security Council yan. May proseso pa ho ba yun? Kung tinanggap agad? Kasi ang kabuuan na kung saan mo kinuha yung South China Sea ay yung West Philippine Sea. Opo. South China Sea ang pangalan. Ayun. Hindi natin sinasabi na kung mo nakalagay South China Sea, Opo. pag-aari ng China, dapat nating ipaliwanag. Kung paano yung Indian Ocean Opo. ay hindi sa India. Ang South China Sea, hindi rin sa China. Ayun. Yun lang ay taguri, yun lang ay pangalan. Opo. Pero kung yun ang pangalan, hindi natin basta mapapalitan. Oho. Hindi naman pinag-uusapan kung na pangalan sa'yo. Opo. Sa'yo na. Sa prinsipyo yung laki ng Indian Ocean. Yung Pacific Ocean naman. Ayan, opo. Hindi naman kay Pacifico yun. Pacific lang ang pangalan. Sapagkat kalmado yung dagat, yung ocean. Ngayon, pagtatalunan ngayon, baka mamaya dahil magkaroon yan ng emotional na attachment dyan. Opo. Baka mamaya sabihin ng China, wag na. Gano'n, no? Wag na. Halimbawa, kung umayaw ang China, hindi bibigyan ng recognition. Oho. Baka hindi rin maitala. Oo nga po, no? Kung ang tutuusin ko, tinignan ko nga, yung record ng UN website nila, meron ng noong pang 2009 Oho. na nakalagay doon yung tungkol dun sa Philippine baseline. Pero tinututulan ng China at Vietnam. Ayun. Yan nga yung sinasabi ko eh. So disputed pa rin. Tayo, okay lang dahil tayo nagkakaalaman. Okay? Sige, pangalanan natin kung gusto natin. Opo. Lamang kasi yung pinag-uusapan yung mga vlogger. Opo. Nakagagawa ng vlog, sasabihin ganitong pangalan, wala pa nga yung pangalan na yon. Hindi pa nga tinatanggap sa pandaigdigang katawagan ng mga dagat. So kailangan magpakaingat tayo kasi napupulaan tayo. Yun lang naman ang pinakikiusap natin. Sapagkat nakiusap din Tama. yung CICC. CICC. Si Yusek Ramos. Na Opo. anuin po natin, i-educate po natin ang ating Yun. mamamayan kasi po marami pong complex issues dyan na hindi pa naliliwanagan. Nagagamit po ng vloggers. Kaya imbes na maka-educate po, lalo pong nagkakagulo-gulo. Oho. Yun ang problema. Tama. Yun palang hindi na ako lalayo kong Laguna Dibay. Paano yung hakop na Rizal? Laguna Dibay pa rin yun. Di ba? Oo, kung tutusin, bakala mo sa may-ari, Laguna, Oo, di ba? buong Laguna. Tayabas Bay. Sabi Oo. niya, di ba? Oo. Akala mo sa Tayabas lang. Oo. Hindi ganun. May mga sakop Pangalan lang talaga yun eh. Oo. Pero sa pandaigdigang patalaan, nandun yung Tayabas Bay. Ayun. Nandun yung Laguna Laguna Dibay, Dibay, di opo, ba? oo. Oh, nandyan ang Lingayen Golf. Yan. Manila Dibay. Sakop din ng Bulacan, Oo. Cavite. Kaya Di nga. ba? Hindi ko malaman kung nagiging emotional sila. Si Kong Dante anti-China. Oho. Alam mo, nagiging kamangmangan eh. Naawa, hindi ako nagagalit sa kanila. Naawa pa nga ako pagka ganito yung ginagawa nila. Lalo na yung Commodore na yan, Ayun. na nagpasimuno ng lahat ng ito. Tataka nga Ngayon ako, pala Kong. gusto lang niyang ma-promote. Alam niyo, Kong, nagtataka rin ako kasi, di ba, nabasa natin, Nelson, pati si dating DLG Secretary, Rapi Aluna, nakisang-ayon pa sa kanya. Kasi pinagbatayan niya yung statement ni- Oo, hindi naman yung statement ni Tariela. Nakita mo, akala ko yung alunan na yun. Ay, matalino ho yun, Kong. Di ba dapat? Oo. Ang buong akala ko, ganun katalino yun. Oo. Nakita mo, kamangmangan din pala yung ganyan. Parang pumanig pa sa doon sa ibig sabihin ni Yun ang hindi ni Commodore. maganda. Yun ang hindi maganda. Isip-isipin mo, inaakala natin na mamamagitan sa katuwiran. Akala natin, nalalaman niya. Oho. Isa rin pa palang hindi nakakaintindi. At yung abogado kong na inimbitahan nyo doon sa kamera, yun din ang ginamit na batikos laban sa inyo. Sino At sa- yun? Yung
alam niyo na, kung sino man yung abogado na yun, na nagtuturo doon sa isang prominenteng eskwelahan. Hindi ko naman maintindihan ba't tinanggap yun ng eskwelang yun. Oo nga po, ako duda rin ako. Bakit nga, no? Isang Totoo reputable. kaya yan. I-research nyo nga, baka naman sinabi niya lang yan, pero baka nag-apply, hindi tinanggap. Ewan ko lang, kasi sabi Yung nila, ganong... ipinamamarali niya. Nung isang araw nga yun, nagpa-exam ako doon. May mga ganun-ganun pa sa... At saka yung hindi ganun yung umpisa niya Ako po'y abogado kanya at ako po'y nagtuturo sa ganito. Ano, Opo, oo. dahil nga po kung busy ako kung minsan, hindi ako nakakapag-vlog, hinahanap po ako ng mga May siyang na-vlog daw po isang araw kong Hinahanap ako. Opo. Sus, Mari. Ibig sabihin, kung siyang na-vlog isang araw, di wala nang trabaho pala ito. Hindi na ito nagpa-practice kong, di ba? Hindi ko malaman kung paano hinahanap Nako po. Yung tanong din ko siya, kahit isa wala siyang masabi. Mayroon pang isang abogadong babae na naman, gagaling-galingan din kong. Kayo daw ang nagsubo sa TRICOM para imbitahan yung abogado na yun. Yun ang kanyang konklusyon. Bakit? Hindi nga ako membro doon. Yun na nga po. Sabi ko, paano siya makapagbibigay? Yun nga ang motion niya, hindi tinanggap Hindi Yun ba? pa kayo mag-submit ng pangalan para kung sinong imbitahan. Sabi niya, hindi, ako sa tingin ko, Anya, si Kong Dante ang talagang nagsubo, nakiusap sa TRICOM para imbitahan itong si Atty. ganito. Nakita mo, puro lang sila, puro lang sila haka-haka. Oho. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin kung sino lang ang nagsasabi ng totoo. Ayun. Pati nga yung motion ko, hindi tinanggap dahil hindi ako member, di ba? Oo nga, oo. Pero makikita mo, doon sa isang komite, yung Congresswoman Franz Castro, hindi na siya membro doon, pero siya yung nag-motion para ipakulong yung Solaika Lopez. Ay, hindi ba siya membro doon? Hindi siya member Pero tinanggap. Hindi ba tag-appearan pa nga sila ng mga membro Oh, ng pero chairman? hindi siya, alam ko hindi siya member doon Ah, ganun ba? Kinongratulate checkin- nga siya. checkin nyo kung member siya ng good government. Ah, ganun ho ba? Bakit hindi nyo ba pwedeng i-check? Ay, check ko natin yan. Committee on Good Government. Tapos ipakikita ko sa inyo, Oo. bago tayo magtapos, Opo. na siya mismo ay pinayagan na mag-motion. Tinanggap ko. Napanood natin yun Opo. So makikita mo ngayon kung sino yung inconsistent. Pa-check mo doon sa ating staff. Pag kayo hindi pwede. Kung miyembro siya ng good government. Government Good government yun, hindi ba? Opo. Nung si Sulaika Lopez pinakontempt niya. At Sige, pagkatapos nga i-contempt doon, umakyat siya doon sa may podium, di ba? Nagkamayan pa sila. kasi may nag-fist nagsabi bump. sa akin na hindi siya member. Ako naman, marami akong ginagawa. Hindi ko na-check. Kaya baka opo. gusto check-in. Oho. Alamin Check natin naman yan. sa avatar ni Nelson. Yan, Marami yan. pa naman panahon Oo. Anyway, Kong, last na lang sa punto nitong West Philippine Sea. Kasi ngayon kung naobserbahan natin. Wala nga West Philippine Sea. Ito yung punto South lang. China Sea. Ang punto na lang dito ngayon ko sa huli, kasi para at least maulit-ulit natin, para bagang ang politika at ang kampanyahan ngayon sa Pilipinas, isang pro-China at saka isang anti-China. Di ba? Yun ang Na hindi dapat mangyari yun. Sapagkat alam Nagtataka mo, nga ako alam mo, yung pangungusap ng Pangulong Bongbong, sa unang zona niya, natatandaan ko pa, Opo. ang Pilipinas is a friend to all and a foe to none. Yes. And a foe to none. Ibig sabihin, kaibigan nating lahat Aha. at wala tayong kalaban. Walang wala tayong kaaway. kaaway kahit isa. Eh yun naman ay nakasalig doon sa neutrality policy ng ating saligang batas. Oho. Yung independent foreign policy. Tama po. Oho. Kaya hindi dapat magkaroon ng pro-China, anti-China. Dapat kaibigan natin lahat ang mga bansa. Ayun. Yan ang tamang polisiya sapagkat yan ang nakasalig sa ating saligang batas. Oho. Well, yun po ngayon kong ang trend ng kampanyahan. Oo, pero balikan natin. May sinasabi si Nelson Oo. kanina, nakita niya na matagal nang ipinipilit nga yan. Yung West Philippine Sea na ipangalan. Ngayon, meron tayong bagong Maritime Zone Kaya Law. gustong ipasinag dyan. Kasi ako, kabisado ko yan. Opo. Makikita mo lamang yung salitang West Philippine Sea, Section 2 at saka Section 5 ng bagong batas na yun. Ganun po. Oo. So, Eh, hindi ngayon- nakadeklara talaga. Hindi, Hindi, lang. sinabi na, Sinabi itong, lang, na itong karagatan na to ay tatawagin nating West Philippine ganon. Sea. Oo, oo. Pero tayo lang yun. Oo, hindi pa recognize. Kaya nga, domestic law natin Ang pinag-uusapan mo natin, pagka isinama mo yung sigalutan sa South China Sea, international law na Ayun nga, tama. Kaya pinipilit kong sabihin sa kanila na i-distinguish po natin ang domestic law at saka yung international law. Oho. Para hindi po tayo nalalagay sa alanganin at hindi po tayo napapahiya.
Para ito Yun lang naman ang para sa akin. para ito'y matapos akong sino ang dapat gumawa nito para kilalanin ng buong mundo. Yung proseso, pakiusap natin, kikilalanin po ninyo. Kasi po, ito pong karagatan na to, kaya namin nilagyan ng West Philippine Sea, Oo. ito po yung aming, ito po yung sakop exclusive ng zone. aming exclusive Economic economic zone. zone. Opo. Sa totoo lang, ito naman po pinayagan po ng UNCLOS, kaya payagan po ninyo na tawagan namin ito na West Philippine Sea. Yun, kilalanin Pagka ng buong nagbotohan, mundo. halimbawa, in-approve, inilagay na yung West Philippine Sea, matibay okay na. na tayo. Yan ang Meron ibig na. sabihin. Meron na. Yun pala ang proseso. So, Sa haba-haba ng panahon. Isip-isipin mo yung Tariela, guguluhin niya ito. oo. Dapat pala siya ang manguna sa pagpepetisyon kung ano dapat gawin, di ba? Yaman din Hindi siya lamang. pwedeng manguna, hindi niya naiintindihan. Eh. Yun lang. Hindi pala numero. Baka mapunta tayo kung saan. Ha? Anyway, Sino hinahanap yung miyembro ng Nang Just Good Government? Good government. Ano pangalan? Franz Castro. Si Congressman Franz Castro ng Kung nandyan siya, di okay lang. Castro. Good Government. Wala. Oo. House Committee on Good Government. Oo, wala. Bakit siya nakapag-motion? Hanapin ko naman dito sa ano ko, na para ipasinag natin dito na siya nag-motion, di ba? Walang Ito, napanood naman ng lahat yun. Oo nga, para lang makita uli. Ayun, bagay, Baka madramatize mamaya sabihin, natin. Opo. di ba? Baka sabihin kayo ang dalawa, kayong tatlo, mabilis lang din ang bibig nyo eh. Oo. Ako, hindi ako magsasalita dyan nang wala akong pinagbabasehan. Ganun ako, kahit na medyo magtagal alimbawa yung usapin. Ako naman to, malilimutin ako, pero hindi ko nalilimutan yung tagpo na yun. Kasi naging makasaysayan yun. Doon nagsimula ang lahat eh. Pero mahirap din na sa memorya tayo nag-uusap. Bagay, Mahirap tama kayo. Kung ipasinag natin, makita, madali nga yung maintindihan kesa sa hindi natin pinakita. Kasi kayo kung abogado kayo, kami dalawa din Nelson, broadcaster kami. Yun ang training natin eh. Yun na nga po, tama kayo, Oo. tama kayo. Bilang abogado, ay ebidensya. Sabi, ebidensya ang dapat na Ebidensya magsalita. muna. Oo. Ano, Hindi katulad nung isa, walang ebidensya. Di ba? walang ebidensya. Nagpaparatang na walang ebidensya. Yung Tariela, parang may sinasabi dyan, he is shooting from the hips. Yung mga ganun. Ang bilis eh. Oo. Yun na nga po. Sana man lang kung ikaw si FPJ, baka maniwala ako sa'yo. Oo, talaga. Di ba? Oo. Anyway, Kong, habang hinahanap niyo po, pasalamatan lang muna natin, Kong, bago tayo pumalaot, ha? Sige. Ito ho yung mga probinsya na pinuntahan po ng Kong Dante. Nako, na talaga namang ang trend ngayon, Kong, ha? Naalala ko, naalala ba, Nelson? Oo. Yung presidential elections, 22. 22, na ang dinudumog at sinusundan ng tao, ang Pangulong Bongbong at ang BP Inday Sara. At si Andrew E. Si Andrew E. Yung mga vlogger, talaga naman kahit saan magpunta yung dalawa na yun. Ano, ha? nga. Pero ngayon, Ngayon, po, sino na ba? mukhang ang rockstar ngayon, rockstar ng mga vlogger ay ang Kong Dante Marcoleta. Ba? Una nga po natin ipasinag. Ayan, Kong, Mindoro. Uy, kilala ko yan, si Ma'am Joan Enriquez. Nakita niyo naman, Ba? Bungabon ho ba yan, Kong? O sa Mindoro area? Meron pang hindi nakapunta dyan, Kong eh. Hindi ko Hindi, Mindoro yata. Opo. Mindoro po yung Mindoro. Yun, nakita ko si Ma'am Joan Enriquez po yung sumalubong sa inyo dun eh. Ayan. Yun. Pakinggan nga natin yung bahagi ng kanyang sinabi na narito na ang susunod na senador ng ating bayan. Direk, marinig ba natin? May audio ba yan? Silent yan. Ayun, nawala. Sayang, nalagpas eh. Pero yan po, Mindoro. Kung Mindoro. dinagsa kayo ng napakaraming tao dyan. At yung iba, nagtampon, di na kayo pumunta na saan ba yung perya? Kalapan o Pinamalayan, Nelson? Hindi, Doon sa nagpunta kabilang ako side. ng Pinamalayan. Nakaabot po ba kayo doon? Oo, nakaabot ako doon at saka opo. sa Bansud yata yun. Opo. Pero hindi niyo pinakikita yung makakapal eh. Wala na bang iba? Hindi po, video ito. Galing, ayan, ito naman ay sa Quezon, Kong. Ayan, sa Quezon. Ayan, sa Candelaria, Quezon po Pero ito. yung mga malalaki, Wala tayong drone shot, Kong eh. Hindi nyo na ibigay. Hindi pa natin, meron bakit tayo. hindi binigay? Ito. Diyan yung sinasabi mo, Jen, na meron siya hindi napuntahan sa Quezon. Ayun, Quezon, sa Tayabas area. Kasi nag-aagawan yung dalawang grupo. Ito naman, Kong, ay paniki. Paniki ba ito? Tarlac. Paniki Tarlac. Hindi, sa Tarlac mismo yan. Concepcion. Conception Tarlac. Ayun, nako. Ang tindi nito. Pero yung gusto ko sana makita nyo yung nagsisigawan eh. Ganun. Pinakita ko na kay Direk dati yun eh.
Ayan, ito naman sa Butuan, Batangas. Bawan ata yan, hindi Butuan. Bawan, Batangas. Yan, Iba yung sa- Butuan eh. Oh. Saan sa Batangas yan, Kong? Oh, Kabuyaw. Ito, Kabuyaw, Laguna. Noong nakaraang linggo lang din po yan. Ano ha? Oho. Kaya sabi ko nga kayo ng rockstar ngayon ng ano eh. Iba-ibang kulay, Kong. May green, may pula, may... Ito yung sa may kahapon. Itong bagong-bago, Kong. ito yung madami. Yung kahapon yan. Sandigan, Bayan, Commonwealth. At saka ito daw po, Kong, historical, kasi isang independent senatoriable, at Na- nag-iisa lang. Nag-iisa lang kayo, na nakaipon kayo ng ganyang karaming tao. Oo. Oh. Mga taga, ano yan? Diyan na, sa malapit, ano? Pero yan dami ng tao na yan, hindi nakikita ng dalawang malalapad na dyaryo dyan. Nakapikit po ang kanilang mga mata dyan, Oh, Kong. pikit na pikit sila dyan. Eto, doon pa rin yan. Kaya inuunahan Kagabi ko, yan eh. kaya inuunahan ko na sila eh. Oho. Kasi baka mamaya mamalik mata, maisulat eh. Ito at least yan dyan, Kong, ano? Dito, nakikinig ako dyan kagabi, eh, no, ha? Ba't di ba nasabing kayo para bagang magic sarap sa isang putahe, Kong? Eh may kasi bago umakyat dyan, eh, dinidescribe nila yung Senado. Ah, Bakit okay. teka, Yung komposisyon ng Senado. Hindi kaya natin pwedeng ayusin yan eh. Kasi kumbaga sa luto, sabi nung isa, may kangkong, may ganun, sa ganyan. Ha? Oho. Yung ibig sabihin sa kangkong, may kengkoy doon. Tsaka, Iba-iba. nagkaroon ako ng idea tuloy. Sige ka ako, i-describe natin. Oho. Kaya yung sinasabi ko, kung kayo ba'y nagluluto ng paksiw, alam nyo ba yung sahog niyan? Ay, Opo, siyempre po. alam nila. Paksiw naman, alam Kung naman. sinigang, alam din ninyo Ay, kung ano siyempre yung po. sasahog oho. nyo dyan. Oho. Adobo, Kung alam ano din. sangkap, di ba? Oo. O paano kung halimbawa ka ako iba-ibang sangkap pero niluto. Tapos inilagay sa mesa ninyo. Ay, di mo malaman Paano ko nyo ng lasa. kakainin ng isang bagay na hindi nyo kilala Oho. at hindi alam kung paano niluto ito? Baka alanganin kayo. Ay, siyempre ho. Di ba? Oo, mag-aalam. Ngayon, ang Senado daw ganyan ang kalagayan. Gano'n. Paano natin mapapakinabangan yan? Ilagay ka po namin, sabi nila. Paano? Kayo po ang magic sarap. Baka Ayun, magkalasa kaya yan. pala nagkaroon ng magic sarap. Yun ang pinanggalingan yan. Oo. Kung ang Senado, isang putahe na walang kalasa-lasa, pag isinama kayo, para kayong magic O yun sarap. ang sinabi nila eh. Nagkaroon ako ng idea. Yung Nasa pala. pagkat kanya kapag kaya na yung nagkalasa. Opo. May madami, Kong. Diyan man lang, sabi. Ayan, talaga ng Sabi mga marami. tao. Diyan man lang ay pagmumulan ng pag-asa. Yun. Oho. Oh. At saka iba-ibang kulay yan, ha? Ayun May na. pulang nga May po, may puti, pula, may puti. berde, Yes. may pula. Oho. May blue eh. Lahat na hunang kulay, nagkasama-sama dyan, Oh, Kong. sabi ko, iba-ibang kulay para makita nila. Oho. Eh kasi nga tayo, Kong, alam nyo naman, kayo ay peacemaker kayo, lahat ay pinagsasama-sama natin eh. Ayaw natin ng At away-away. saka di ba? hindi magugulo yan, tingnan mo. Oho. Oh, Ayan. Napahiya nga yung ibang grupo na nag-rally boss sa ano eh. sa EDSA. Sa, bakit tayo si Kong dati nakakuha ng ganyan kadaming Walang tao? isa eh. Sila, ang dami nila eh. Oo. Ha? Hindi nyo pa sinama si Jen Jan. Yun na nga. Wala. Eh, may sakit pa. Paano ko na isasama yan? Oh, hindi nga makakanta. Kung dumating ako dyan, baka na-doble ba yung tayo? Uubligahin mo eh. Wala na nga ang boses eh. Oh. Eh, yung grupo ng... doon sa EDSA, 4,000 ata eh. Oh. May budget pa, about isa nun. Eh, dito sinisigaw ng kagabi tao, wala ako kaming bayad, Kong. Muna ko naman tinanong sa kanila eh. Tinatanong niya eh. Nagpaano lang, nagpa-abiso lang ako. Kami po ay magkakaroon ng solidarity rally. March. Rally, oo. Oo. Oh, pagkatapos sinabi ko sa kanila, sabi po nila, wala ako sa survey. Hindi po totoo yan, sabi nila. Oh. Isip-isipin mo naman pagkatapos wala ka sa survey. At ang balita natin ngayon, Kong, kasi kung iba, yung mga national leaders at saka yung mga congressman, para bagang ayaw po na kayo. Pero ngayon, hinahanap kayo ng mga local officials, Kong, ha? Mukhang ang balita natin ngayon, nag-iipon-ipon na Nelson. Ang Negros, yung Negros Island region, yun hong Dumaguete, yun hong Bulacan ata, Kong, at ang ilan pang mga probinsya. Meron sa Butuan, meron sa Ayan. Palawan, Oho. pagkatapos sa Ilocos, sa Baguio. Ang gusto ho kasi ng mga tao, pati mga barangay official, na makita nilang kayo bumababa doon sa kanilang lugar. Maliban pa yung mga nagko-converge dito sa Maynila. Ayan, opo, Halimbawa, nagsasama-sama. yung League of Vice Mayors. Nandyan na opo. naman, Oo. pupunta ko na. League of Councilors.
Opo. Meron na naman yan. PCUP, opo. Oo. Pagkatapos yung per province, League of Mayors halimbawa ng buong Mindoro, pinagsama. O ng buong Romblon. Ayan, O pagkatapos yung mga konsehales ng Catanduanes. Bakit layo niyan po, ha? Oo. Naku. Yan na po Paano mo talaga. haharapin lahat yan? Pero binibigyan ko lahat ng panahon. Yan po ang ating sinasabi. Kung ayaw nung iba kong na kayo ay, alam niyo naman, may konting pressure ata. Pagka nakita kayo sa picture, baka mawala yung sabi niyo Oo, kagabi. pero pagka nagte-text sila, kinakabahan sila dahil yung kalaban nila pumupunta sa akin. Yung hindi nakaupo, hindi hindi nila nakapwesto. malaman ngayon ang gagawin nila. Yun na nga. Tapos may magpapasabi. May padadalang representative eh. Kung hindi lang makakadalo yung kaibigan mo. Pero pinasasabi po, mahina pa eh. Iyon, Pero pinasasabi po niya na talagang buong-buo ang suporta niya sa inyo. Nagpadalahuan niya ng burger. Ay sabi ko, pakisabi mo sa kanya kako, mas maganda kako yung pasigaw kaysa pabulong. Ayun. Ayaw ba niya kakong ipagsigawan sa buong daigdig na sinusuporta niya ako? Di ba? Baka hindi para ho dumarating kung yung dapat matanggap nila. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Ang insinuasyon ngayon kong para bagang pwedeng magpatawag special session ba yun? Kung ipatatawag daw po o hihilingin para iproseso at mapasimulan ang proceedings ng impeachment? Nagmumula kasi yung argumento na yan dito sa House of Representatives na Tama po. binabanggit nila, nasa saligang batas, kapag ka na-transmit yung impeachment complaint sa kanila ng House of Representatives, kinakailangan madaliin. Proceed forthwith. To proceed forthwith. Sabi Yung niya. forthwith daw po, yun ang ano eh. Ang ibig daw sabihin ng proceed forthwith, immediately. Immediately. Agad-agad. Hindi ganun ang translation nun. Maski halimbawa pinag-uusapan lang translation nun. Hindi naman pag sinabing forthwith immediately. Ang ibig lang sabihin may kasiguruhan. Pero hindi sinasabing immediate, di ba? Ngayon, isang pananaw 'yun. Pero ang sabi naman nung Senate President, na-adjourn na kami. Opo. Kayo naman kanya, tinulugan ninyo kanya yung unang tatlo. Ipinail yan, December 2024, natulog kayo. Pagkatapos yung isang minadali nyo, itinransmit nyo kanya, nung papatapos na ilang minuto lang, magsasara na tayo. Mga tama gusto nyo sabihin, kami pagmamadali nyo kayo, natulog kayo ng 2 buwan. Yun nga, tama Yun naman sabi ang ng Senate sinasabi President. niya. Opo. Pero, hindi yun ang issue eh. Okay. Ang issue, sabi niya, paano? Wala nang session, lahat naman ang gagawin namin, kinakailangan merong plenary action. Ayun nga. Halimbawa, kanya, dito kanya gagawin namin yung may gagawa pa ng aming impeachment rules. At pagkatapos, papapanumpain namin itong mga kasama namin dito because we will convert ourselves into an impeachment court. So susumpa kami. Lahat ng ito kanya hinihingi ang isang plenary action. Okay. So naka-recess tayo. Paano gagawin mo? So kinakailangan tayong magsimula ng June 2. Sabi niya gano'n. Ngayon, ang magiging problema dyan, nagsimula ka ng June 2, kaya mo bang tapusin? Ayun na nga po, Kong. Oo. Before Sayang mo sa magpalit. gusto, hindi mo matatapos kasi kung ang pagbabasihan, yung 2 impeachment na nakaraan, impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada Opo. at impeachment ni Justice Corona. Justice Corona, Opo. halos 2 buwan ang kanilang ginugol dyan. Preparation pa lang ata yun, Kong, no? Hindi, hanggang sa umabot umabot sa conviction. Ngayon, Opo. kung mo yung pinag-uusapan natin, June 2 to June 30, aalisin, ididiskwento mo pa dyan yung panahon na bibigyan mo ng karapatang sumagot ang ini-impeach o ang na-impeach, di ba? So talagang, sa tingin ko, hindi talaga matatapos. So magiging tanong dyan, magiging issue, pwede bang ipagpatuloy Ayun. sa susunod na kongreso ang ginawa nung nakaraang kongreso? Yan ang issue dyan. Ang sabi po ng isang mamabata sa Batangas, in my humble opinion, pwede daw po kasi continuing body naman ang Senado, Kong. Pero ang sinasabi niya ay
yung isang kaso na pinaglipasan na ng panahon. Ganun ba? Ito yung Arnold versus Nazareno. Okay. Ito ay, ang kasong ito diyan ay matanda pa sa'yo. Nako. 1950 case ito eh. Ay, matanda nga talaga. Opo. O meron namang isang bago-bago na case. Oho. Nakasintanda naman ni Nelson, 2018. Aha. Batang-bata. Bata. Alin ang susundan mo? Ano yung bago? Yung decision na nung 1950? Oo. Nung 19 kopong-kopong o yung 2018? Eh di yung 2018 O, dapat. kaya nga, meron sinasabi naman, Balag versus Senate. Balad naman, opo. na hindi siya continuing body. Kasi ang sinasabi niya, hence, due to determination of the business of the Senate during the expiration of one Congress, all pending matters and proceedings, such as unpassed bills and even legislative investigations of the Senate, are considered terminated upon the expiration of Congress. Kaya pala lahat back to zero. And it is merely optional on the Senate of the succeeding Congress to take up such unfinished matters. Ayun, optional. Ang tinutukoy ba ko ng Congress ay yung Senate o yung... Senate. Senate, hindi yung lower house. Ang Hindi yung Kamara. pinag-uusapan kasi lalagpas na eh. Ayun, Lalagpas na. At kapag sinabi niyang Congress, dalawang kapulungan po yun. Kagaya nga ng sinasabi ko, miski nangyari sa 19 Congress, halimbawa yun, papayag kaya naman ang Senado na sila yung magtatry nung ginawa ng 19 Congress at 20th Congress na to. Yun nga. Paano yung mahahalal na bagong 12 senador? Opo, oo. Sasabihin ba nila na kami pong 12, nakahanda po kaming tanggapin yan kahit nanggaling pa po sa sumunod na Kongreso? Halimbawang nandun ka sa 12 na yun, Kong. At yun ang naging tanong. Kung ako, hindi ako papayag. Ganun ho ba? Paano kung tatanggapin niyan wala akong kinalamanan kahit siya? Di ba? Mabuti pa, mag-file kayo ng panibago. At tatanggapin namin ngayon. Kaya lang, magpa-file Technically, sila. bawal na yun. Hindi, magpa-file sila 2026. Oo, after 1 year. Sapagkat na-file nila February 5. Ay transmit nila February 5. So February 6, 2026, tatanggapin namin. Ayun. Nandiyan ngayon kasi kung ang debate. Yung debate kasi sabi niya, kaya continuing body, kasi natapos na naman 12 eh. Yung 12 na nanatili. Naiintindihan ko yun. Opo. 12 yung nandun na tumanggap. Pero sa panig nito, 24 ang tumanggap eh. Kasi February 5 eh. Hindi ba? Kaya lang, nung matapos ang June 30, ang 19 Congress, aalis yung 12, papalit ang ibang 12. So, panibago naman yon. Sa makatwid, yung isang kamay ng Congress napalitan ng kanang kamay. Opo. Papayag ka yung kanang kamay na tanggapin niya yung iniwan ng kaliwang kamay. Halimbawa, pumirma ng kontrata yung kaliwa. Opo. Buburhain ba ng Ng kanang. kanang kamay? Oo. Oo nga, no? Hindi kailangan pagtalunan So, yon. dapat ma-resolve pala ito, no? Hindi lamang ang Senado, maski yung panig ng ng House of Prosecutor, Representatives. kasi yung mga prosecutors ata kung sa 11, parang ang ilan doon, hindi natatakbong congressman. So, definitely. Hindi lamang yun. Paano kung hindi na, halimbawa yung 11 yun, Opo. yung 10 natalo. Pwede doon nilang kuning private prosecutor kung eh. Nandun na ako, pero hindi sila makakapanaig nga. Private prosecutors lang sila eh. Iba yung prosecutors na distinguido congressman, na nanggaling sa... Sila kasi yung may control. Oho. Kasi pag sinabi nung may control, walang iniwan sa regular court din. Yung prosecutor, yung public prosecutor, yun ang piskal. Iba po yung private Yung prosecutor. private prosecutor is under the control Ng piskal. ng piskal. Pag Yes sinabi niya, ako muna, sabi niya, wala kang magagawa doon. So, marami pa palang question of law. Hindi kasi sinasabi raw ni Cheese. Oho. Ay, pwede namang because ang nag-adjourn lang is the legislative function. Yun naman, yung punto na lang yun. Saan ba ginaganap yun kundi sa legislature? Yung bang impeachment nanggaling sa palengke? Hindi po. Galing po sa Kamara de Kaya Representante. nga. Tapos sasabihin mo ngayon, sui generis. Yan ang paggamit natin, yung mga ganyan-ganyan na naman eh. Sana man lang, yung impeachment ay galing lang doon sa South Lounge namin. Walang kinalaman ng plenaryo. Ang buong plenaryo. Ang dami naming lounge eh.
Tama Yung po. South Lounge, yung North Lounge. Oh, mayroon meron pa pang- ngayong special lounge doon sa may second floor. May lounge pa ng O sana paninigarilyo. sana doon ang galing yung impeachment complaint. Wala kaming kinalaman na halimbawa. So, hindi siya legislative. Oho. Hindi. Galing sa plenaryo. Totoo nga niya, pati pagkaka-transmit kanya ng impeachment complaint should be like an ordinary bill. Ah, O ganun di sana din dapat. hindi na sinunod yung paraan ng ordinary bill kung hindi sa kasing klase nun. Oho. Di pwedeng magdebate dyan tungkol dyan. Pag So, didebatihan naman yan. debatable pala talaga Ang ito. ibig Kong. sabihin nito, Opo. 12 senador ang magkakaroon ng ibang katauhan doon. Okay. Nawala yung maaring yung nandun, pero halimbawa, merong na-re-elect, may Opo, tatlo. opo, oo. O pero may bagong halimbawa Bagong pasok na ano. bagong pasok na siyam. Oo. O palagay mo anim-anim. Basta merong anim na bago. Oho. So, ibig sabihin ba, i-adapt din ng bagong kongreso yung impeachment complaint na dinala sa Senado? Kasi Kaya bagong nga, komposisyon na po yun. Kaya Tom, nga yung tanong tatanggapin ba Oh. nung bagong Senado na ang pangalan niya ay 20th Congress, yung kagagawan ng 19th 19th Congress, Congress. Oho. na inumpisahan din ng 19th Senate. Oho. So, kung may tanong sa Kamara, may tanong din sa Senado, paano re-resolbahin ito, Kong? Halimbawa, kahit isa lang. Opo. Sabi ni, halimbawa, Mr. President, I am not part of that impeachment complaint. As far as I am concerned, that was the handiwork of the last Congress. Oho. I am now a member of the 20th Congress, Oho. and I believe a new impeachment must be submitted to us. But that will happen only 1 year later. 2026 na. Oo nga. Kasi kung isa kayo sa mga senator judges, Kong, yun ang ipupunto ninyo, di ba? Oo. Magiging senator Oo, judges kaya kayo. ang gagawin nila, kailangan daw 12-0 para yung mawawala ngayon at nangangandidato, yun ang babalik. Kaya parehong Congress, pareho rin yung senador. Ah, ganun ba? Ganon ang kanilang gusto mangyari. Kaya 12-0 dapat. Nako. Mukhang malabong mangyari yung pag nagkaganon. May bagong statement si Senate President Chis Escudero Ano sabi? Ngayon lang niya sinabi. Sabi niya, most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. So I think SONA is on July 21. So trial will commence after that date. After SONA? After SONA. So ang ibig niya sabihin, tatanggapin Oo. yung complaint Ng bago. na hindi. Ng bagong Congress. Hindi. Oo nga, parang sa kanya, tatanggapin ng bagong ng ganun lang kasimple. Aha. Oh, hindi niya kino-qualify na merong maring magbago. Na maring may 5 o 6 hanggang 7 na bago na magko-constitute ng bagong Senado. Oho. Ayun nga, mangyayari. Ho. Nako. So, kaya ako, Nelson, Kong, ako parang pakiramdam ko, personal feeling ko lang, Kong, technically, kahit na isa pa yung may impeachment kay BP Inday, parang technically, parang wala din eh. Ewan ko po kung Kasi maraming... kasi ang daming question at saka alam nila kabitin. di ba hindi umusad nga ito eh. Kasi nga hindi matatapos ng June 30. Ayun na nga po, Kong. Ang 19th Congress, ang buhay niya hanggang June 30 lang. Yun na nga po. June 30, noon. Oo. 12:01, Oh. Iba na. iba na eh. composition. Hindi na, 20th Congress na yun. At saka maghahalal po ng bagong Senate President, hindi ba? Oh, Saka Speaker. Akala ba ni Chis, siya pa yung Senate President? Oo nga, paano yung Halimbawa, speaker eh. ang naging Senate President iba na, Oh. pwede niya sabihin, ay, hindi namin pakikialaman yan. Oh, Okay Hindi naman, ang naging pinalisa. speaker halimbawa next election si dating Pangulong Gloria Macapaglaro, halimbawa na. Sabihin niya, Di ba, oh? alisin na natin yan. Oh, di ba? Withdraw na yan. Kasi, Hindi, yung Senate President na Ang sinasabi importante, ko. Senate ganun ba? President. Oo, yung, kasi nakalagpas na sa kamera. Nakalabas na eh. Nakapile sa ano eh. Ang sabihin niya, ang bola kasi, na-shoot na sa ano. nasa Senado na eh. Oh. Ay, sino ang Senate President? Ayun ang magpapasya. Sabihin niya, ay hindi naman sa amin to, pinail eh. Di ba bago na? Di ba bago na kami? Pero yung punto na Kong, diba, special session, sapagkat sabi nila pwedeng ipatawag anytime daw ng Senado para dinggin
Kahit hindi pa June 30. Para mag-convene. Aba, makakawala pa ba si President Bongbong sa una niyang opinion? Wala kanyang kakwenta-kwenta yan. Hindi makakatulong yan kahit sa buhay ng isang Pilipino. Kapag nagtawag siya ng special session, tinatalikuran niya yung una niyang opinion. Palagay mo ba, babaguhin ng isang Pangulo ang kanyang naunang opinion, Jen? Ang pwede lang hubang magpatawag ng special session ay ang Pangulo? Oo Batay naman. sa utos ng Pangulo? Oo naman, yan ang nasa saligang batas. Hindi Yun pala. pwedeng Senate President. Hindi, ang magpapatawag ng special hindi ba nung tinatalakay natin yung mga napakaraming kabalintungan ng national budget, ang sabi ko, kailangan magpatawag ng special session para magkaroon ng plenaryo, i-restore natin itong mga ganito at ganyan, sabi ko. Ayun nga. Kasi nga, hindi po pwedeng gawin ng walang plenaryo dahil nag-adjourn na yung Congress. Naalala ninyo? Tama po. Nasa kapangyarihan. Ngayon, ito, ang sabi ni Chief Justice, kaibigan ni Nelson, kailangan pwede naman daw magpatawag. Palagay mo. Pero may naunang pahayag ang Pangulo. Wala kanyang kakwenta-kwenta yung bagay na pinag-iisipan nyo na yan. Tapos siya pa Saan kanya magpapatawag. pupunta yan? Para saan yan? It's a storm in a teacup. Oo, di ba? What is a storm in the teapot? Isang walang kakwenta-kwentang pinag-uusapan, parang kwentong barbero, na pinipilit yung bigyan ng napakalalim na kahulugan. Ako naman po, ang naisip ko lang kasi... Salita niya yun, ha? Pangulo ng Republika. Ibig mo sabihin, tatalikuran niya yun, babaguhin niya yung opinion. Hindi ako naniniwala ang gagawin niya yun. Kasi ang salita Sinabi niya, walang kwenta yan. Ang salita ng hari ay hari, no? Oo, ngayon, dapat yun mapapapressure ako dyan sa ano. Sinabi ko na, yan, ang pagkakataon. Hindi. Sinabi ko na yan, ayaw nyo lang makinig eh. Ayun. Oo. So yun pala. Hanggang saan ba kayo, hanggang saan ba kayo makikinig sa akin? Sinabi ko na nga yan eh. Pahihiyain nyo na naman ako? Ayun nga. Ayun. Oo. Gagamitin nyo pa ang aking kapangyarihan ngayon para pagbigyan kayo? Ano ako? So, Bali? kung meron palang special session ay patatawag ang Senado, sa utos ng Pangulo. Oo. Yun pala yun. Kung ako si President Bongbong, sinasabi ko na nga sa inyo, titigas ng ulo nyo eh. Oo nga, no? Oo. So wala pala sa Senado. Hindi ko naman sinabi hindi ko naman kayo inuutusan. Pero hindi ba kayo nakakabasa in between lines? Para sa akin, walang kwentang bagay yan. Iba ata yung nabasa nila ko, in between lines. Ha? Baka kabaligtaran yung, hindi kaya? Natakpan kasi yung mga mukha. Ganun na nga eh. Kasi naalala ko, nung minsan nagpaalam si Kong Sandro sa kanyang tatay, ang naging payo daw ng kanyang tatay, sundin mo ang inyong obligasyon sa bayan. Siya kauna-unahang pumirma doon sa... Hindi naman natin pinag-uusapan si Kong Sandro. Bagay, Ang tama kayo, pinag-uusapan tama natin kayo. yung kanyang ama. Pangulo mismo. Yung isip ng anak, iba yung isip ng ama. Ayun. Ito pa rin ang presidente ng ating bansa, di ba? At siya'y nakapagsalita pa ng ganun Kaya nga pag pananalita. nagkita kami, Bibiruin niyo siya. President, alam mo naman, ganun kami talaga eh. Yan ang style namin, pag nagkita kami talagang bulungan. Ayun. At siyempre, yung bulungan namin, sa amin na lang yun. At yung bulungan ko, makapangyarihan yun. Makapangyarihan yun. Sa malakas na tinig. At sa akin palagay, pagka binubulungan ko siya, talagang pinakikinggan niya yung binubulong ko sa kanya. Kasi kami ni Nelson, vendor kami. Pagka nagkabulungan, doon nagkakasundo yung vendor. Hindi, yung bulungan niyo, konsignasyon Yun niya. nga, kung signas siya. Magbe-break pa tayo, papakita natin yung video. Breakdown muna. Break muna. Pagbalik natin ko, ipakikita na natin yung video sinasabi ninyo. Ha? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Yan. Ito na po, yung binabanggit namin na video nung nag-motion si Congresswoman Franz Castro Nelson para i-cite in contempt ito pong si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff Undersecretary ni Vice President Inday Sara. Kahit hindi siya miyembro Yun. ng committee na ito. Ayan. Panoorin nga natin. Sige nga. I move that he be cited for contempt. Pinigilan nila yan, sinave nila. Hindi po pwedeng mag... Mr. Chair, may I... Dahil Fortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So tandaan ninyo, hindi raw siya member ng committee kaya hindi siya pwedeng mag-contempt. he cannot move any motion regarding this issue. You remember this, guys. Franz Castro
cited in contempt itong si Attorney Zulaika Lopez, okay? Yung Chief of Staff ni VP Sara. Okay. Nakita ninyo, take note, Committee on Good Governance and Public Accountability. Itong particular na hearing na ito. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Ngayon, tignan natin kung kasama nga ba si Franz Castro sa committee na ito. Ayan po, Good Government and Public Accountability. Ang head chairperson si Chua. Tingnan nyo ah. Hanapin natin kung merong Castro dito. Ayan, Vice Chairperson Abante, Pimentel, Acop, Yap, Remu. Kita ba kayong Franz Castro dito? So ngayon, balik tayo sa sinabi ni na hindi daw siya member. Ngayon natin. Ayun, okay na. Salamat dun sa content creator na gumamit din po ng punto na yun, Kong. Ano? Baka sabihin, di ating in-acknowledge. Ano? Hindi, ako, kaya pinasinag, gusto ko nga ipaalam Yung punto na lang, opo. kahit ibang tao ay nakakaalam din ng katwiran. At ako'y masaya kahit hindi na ako'y nagpunto noon kasi kaysa makipag-away na naman ako sa kanila, akala nila palagi na lang ako nagpapabida. Ayan, mismong sila na ang nakakita at nakapansin. So ang gusto na natin palutangin sa punto na ito, Kong, kayo nung nag-cite in contempt doon sa isang abogado, sa vlogger, ang naging katwiran sa inyo, hindi pwedeng tanggapin yung motion ninyo sapagkat hindi kayo miyembro ng TRICOM. Pero mula doon, sinabi ko na, okay, kung halimbawa inakala lang hindi ako miyembro, pwede bang isa man lang sa inyo? Sa aking mga kaibigan dito. Wala din. Kasi gusto ko lang silang testingin. Wala din. Pati si Johnny Pimentel, Kong, hindi Wala biglang rin. nag-iba kulay yun. Wala. Pare-pareho kaming magkakaibigan doon. Nasa nakako yung mga kaibigan ko, hindi ba? Yun lang muna yung inano ko. Kaya tuloy ang naging sabi doon ng ibang vlogger doon. Nakita nyo na niya, si Kong Dante, pahiya sa kanyang mga kasamang mambabatas. Pupunta-punta doon, hindi naman pala miyembro. Magpapasite of contempt pala. Ganun din pala yung gawain. Ako sa tingin ko, hindi ho nakakahiya ang Kong Dante doon eh. Mukhang sa lahat ng yun, sila ang nagkaroon ng katapangan sa ginawa niyo yung Kong eh. Di ba? Hindi po kahihiyan ako nangyari doon. At saka yan, Alam ko kasi mapapansin din ng taong bayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. At kung sino ang tapat sa kanila. Pero, yun na nga, nung nag-motion, nauna doon, ay nag-motion yung Franz Castro. Baka hindi alam kong ng Blue Ribbon. Ni Congressman Chua na hindi miyembro si Franz Castro. Alam nila. Alam mo ba nila? listahan sila eh. Kung hindi naman sila masyado madami. Parang hindi nila malaman ng mga miyembro. Kasi doon sa unang, naalala ko yung hearing na yan, Kung Kong. hindi niya alam, para rin siyang si Tariela. Na. Kasi naalala ko yung hearing na yan, Kong, kaya yun yung time na hindi kayo tinanggap sa listahan, di ba? Sabi nyo, nagpapalista yung staff ninyo, hindi kayo tinanggap kasi hindi na raw kayo miyembro. Pero nung i-depensa ko uli yun, sabi niya, sige, sasama kita. Sasama ko na Ganun po. sila eh. Pero hindi ko na sila awayin tungkol dyan. Hinahayaan ko na lang ang taong bayan. Pagdating ng panahon, makikita, kagaya ng pagkakataon na ito. Ipinakita natin, at least, malilinawan sila ngayon. Talagang double standard ito, Kong, ano? Malinaw na malinaw itong bagay na ito. Kampihan sila eh. Si Castro mismo ang kumakampi doon sa vlogger na yon. Pero siguro kung siya yung halimbawa na-vlog ng ganon. Baka siya na naman ang nag-motion doon na i-cite in contempt yun eh. Kasi nung tinatanong nyo yung vlogger na yun, Kong, sumisingit po si Congressman Franz Castro na parang parliamentary Ibig sabihin kung hindi pwedeng mag-motion na ang contempt, ang isang hindi miyembro sa isang komite, yung pala pagkakakulong nung attorney na yun, yung babae, Zulaika. ay walang basihan. Hindi ba? Kasi yun nga pinagbulan ng lahat ng yun, di ba? Yun nga pinagbulan eh. Nagkaguluhan. Ay, nako. Talaga naman. Nako po. Gustong-gusto nilang magpakulong. Kahit na yung katwiran ay walang basihan. Walang katwiran talaga eh. Nako.
paano nga natin, well, nandiyan na yan ko, ano? Ito na hong Hindi, kaya pagkakataon natin ito. pinakita yan. Ang pinaka-importante dyan, malaman ng mga kababayan natin, sila mismo, Opo. madistingge nila. Oo nga, no? Tama pala si Kong Dante. Di ba? O mali pala. Isipin mo, sasabihin nila, hindi ako member. Samantalang yung hindi member na yun, hindi pinagbigyan. Oo. Kong, meron pa tayong 15 minutes. Meron pa isang puntong pinalutang eh. Kasi ngayon po, bukod sa impeachment, ang pressure ngayon dalawa. Para wag ka nang dumaan sa impeachment, gaya ng ginawa kay Gutierrez, sa ombudsman, kay Sereno, dati po sa Supreme Court, ay yung puntong mag-resign ka na lang as Vice President, Kong. Kayo po, ano ang pananaw nyo sa, yun ang pinalulutang ngayon ng mga kasamahan niyo po sa Kamara ng Representante? Kanino pinalulutang sa akin? Hindi po, yung sa usapin ng impeachment. Na kung si BP. Kung ako si BP? Opo. Ano ako, bali? Bakit ako magre-resign? Hindi nyo nga alam. May susulong nyo ba yan? Yung impeachment. O baka, sige, may sulong nyo, mapapanagutan nyo kaya? Baka pagdating sa trial, maganda utal-utal lang kayo rin, baka kayo pang mapahiya dyan. Kasi yun kung ang trend, yun ang pinalulutang nila na kung impeachment, marami ka pang mga, kumbaga maraming mga mabubulgar, baka kung ano-ano pa, mag-resign ka na lang as Vice President. Yun lang binibigyan mo siya ng ganong klaseng pahiwatig Kinakabahan ka na Dahil alam mo siguro na hindi mo may susulong itong ginagawa mo, kaya baka sinasaywar mo na lang. Di ba? Di ba ganun ang ginawa ka dati kay Mercy Gutierrez ng ombudsman, di ba? Justice Sereno ng Supreme Court na kapag ito ay napumunta pa sa impeachment, kaya ginawa ng dalawa ay... Dinaano si Sereno eh. Hindi, iba naman yung kay Sereno. Hindi naman Napatansik nag-resign si talaga Sereno. Kasi ngayon, pero Hindi siya dapat nag-resign. impeachment din yun, di ba? Pinagre-resign din si Sereno. Hindi naman siya nag-resign. Kung nag-resign sana siya, so at least nasa libro, Siya pa rin. talaga isa siya sa Chief Justice. Na sapagkat naging mutan academic sana yung co-warranto. Ayun, Hindi siya tama, nag-resign. co-warranto pala. Kaya ngayon, pag tinignan mo yung libro, walang Chief Justice na Sereno. At saka yung prayer daw po nila, Kong, kasi di ba alam niyo naman ang impeachment, paliwanag ni Attorney Tranquil nung isang araw, ang layo nila naman talaga ay alisin Oo nga. ang isang taong impeachable official. Pero doon daw po sa prayer ng impeachment complaint, dapat kapag ka in-impeach siya, ay merong perpetual disqualification sa lahat ng anumang Sa conviction. posisyon sa gobyerno. Siguro inakala nila na nandun na yun. Kapag ka ikaw na-impeach, sa mga jurisprudence, disqualified ka na dahil perpetual na talaga. Ayun. Pero balikan natin yung kanilang, kunwari, pagmamalasakit sa Pangalawang Pangulo. Opo. Na mag-resign ka na lang para mga sakali, hindi ka perpetual. Ba't gusto mo pang makalaban sa susunod? Ayaw mo ngang, kaya nga mo siya inaalis para hindi na siya makalaban Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, para makalabang ka uli. Pero ang prayer nila, Kong, kahit na nag-resign ka sa impeachment, ang gusto nila ituloy ang trial for perpetual disqualification. Yun po ang kanilang prayer doon sa sa impeachment complaint. Kapag ka ikaw ay na-convict, doon ka pa lamang kasi bibirahin ka ng iba't ibang criminal cases. Kaya makakakuha sila halimbawa ng isang decision na yung pagpataw sa iyo ng penalty, kasangkot yung perpetual disqualification from holding public office. Pero kung ano bang kaibahan ng sa ating mga kababayan? Kasi ito impeachment trial, ito ba'y proceedings para, di ba, guilty beyond reasonable doubt. Kasi sabi ng iba, hindi naman ito guilty beyond reasonable doubt. Ang totoo, by number ang labanan nito, politika ito kasi yun nga ng Justice Corona, di ba, Nelson, na na-convict sa impeachment, pero sa mga korte natin, Napawalang sala. Napawalang sala po siya Kaya nga, ang sabi nila dyan, sui generis yan. Sui generis. A class of its own. May pagka-judicial, may pagka-political. More on political. Samot-samot na yan. Okay. So, kung ang pinag-uusapan natin, gusto nilang tanggalin. Baka naman gusto mong mag-resign para ngayon ay maka-ano ka pa. Nakatakbo pa. Makatakbo ka pa.
Oy, ganun pala yung gusto mo. Ba't binibigyan mo pa siya ng pagkakataong makatakbo pa? Hindi ba ang usapan dyan na ayaw mo na siya talaga para wala ka ng Alisin mo kalaban? na. Oo nga, oo. Kaya hindi mo rin maintindihan kung ano ba talagang gusto nyo. O kaya baka nga papunta ron sa pag nag-resign siya tsaka nila uusigin. Yun na nga po, Kong. Oo. Kay mag-resign ka, kay ma-impeach ka, ang gusto nila talagang nakakulatilya talaga yung perpetual Oo, pero hindi ba alam ni disqualification. Vice President yan? Kaya nga sasabihin niya, ano ko, bali? Pag na-resign ninyo ako. Ay, nako. Di ba? Anyway, kung meron pa rin tayong pahabol ng mga paalala, dumadami commercial natin ngayon, ha? Okay, pagbabalik pa po ang saganang mamamayan.